Jesucristo. Yakapin ang kanyang ebanghelyo, sumunod sa kanyang mga ordinansa, ipahayag ang kanyang pangalan at maglingkod at sumamba po sa kanya. Ito po ay mangyayari kapag ang kabuuan ng mga Hintel ay dinala at ang mga Hudyo ay magiging converted. Ang mga apostol po ay bumangkit sa talatang ito at inilapat ito sa araw ng paghuhukom. Ang lahat, kung gusto man o hindi, sa araw po ng paghuhukom o sa araw po ng pagbabalik muli ng ating Panginoong Hesus ay kikilala sa ating Panginoong Kristo na siya ay Diyos, na madalas niyang pinatunayan sa kontekstong ito. Maging ang mga unbelievers sa pagbalik ng ating Panginoong Hesus, makikita po nila na ang ating Panginoong Hesus ay tunay nga na Diyos. Sabi niya sa Jeremiah chapter 22 verse 5, "But if you will not obey these words, I swear myself, declares the Lord, that this house shall become a desolation." Ngunit kung hindi ninyo susundin ang mga salitang ito, kung hindi ninyo bigyan ng atensyon at hindi susundin ang mga ito, isinusumpa ko ang aking sarili, wika ng Panginoon, at wala nang higit pa na maaari siyang sumpain. At ito ang dahilan kung bakit siya sumumpa sa kanyang sarili. At tulad ng kapag siya po ay sumumpa sa isang pangako, ipinapakita nito ang hindi pagbabago nito, ang katiyakan ng kanyang pagtupad na ito po ay hindi maibabalik at hindi pinagsisihan, di bawiin. Kung gayon, ganito rin kapag siya po ay sumumpa sa isang pagbabanta, sa aking salita, ako'y sumusumpa na ang bahay na ito ay magiging isa pangwawasak kung ano daw, sabi niya, kung hindi nyo ito bigyan ng atensyon at hindi kayo makikinig sa aking mga salita. So, pinapakita ng ating Panginoong Diyos dito yung katapatan ng kanyang mga pangako sa atin. Ngunit pinapakita rin ng Panginoong Diyos dito yung kanyang katapatan sa kanyang mga salita na kapag hindi po tayo sumunod sa kanyang mga salita, kapag hindi po tayo sumusunod sa kanyang mga panukala, hindi po maaari pong matupad ang mga pangako niya sa atin. Bagkus po ay hahantong po tayo sa kapahamakan. Ito po yung sinasabi ng ating Panginoong Diyos dito, na dalawang bagay po na siya po ay tapat sa kanyang pangako. Tapat siya sa natuparin ang kanyang mga pangako, ngunit tapat din po siyang ipatupad ang tawag dito, ipatupad ang kabayaran po sa mga pagkakamali o kabayaran po sa ating pong hindi pagsunod sa kanyang mga salita. Pangatlo, God's promise and God's oath are two unchangeable things. Una, they are fixed and immutable. Kagaya ng sinasabi po sa verse 18. So that by two unchangeable things in which it is impossible for God to lie, we who have fled for refuge might have strong encouragement to hold fast to the hope set before us. So ang dalawang hindi nagbabagong bagay ay tumutukoy po sa pangako ng Diyos at sa kanyang sumpa. Sa konteksto ng mga Hebreo po, ito po ay sanggunian sa pangako ng Diyos kay Abraham na pundasyon para sa pag-unawa sa katapatan ng Diyos. Ang hindi nagbabagong kalikasan ng mga bagay na ito po ay nagpapalakas ng katiyakan at pagiging maasahan sa salita ng ating Panginoong Diyos, na sumasalamin sa hindi nagbabagong katangian ng kanyang pagkatao. Naniwala ba kayo na ang ating Panginoong Diyos is the same God yesterday, today, and forever? Na ang ating Panginoong Diyos po kailanman po ay hindi nagbabago. Ang konseptong ito po ay nakaugat sa lumang tipan kung saan ang mga pangako ng Diyos po ay tinuturing na matatag at walang hanggan. At sabi din dito, sa kung saan imposibleng magsinungaling ang ating Panginoong Diyos. Ayun si mga kapatid, isang bagay din po na maasahan
po natin na tutuparin ng Panginoong Diyos ang anumang pangako niya sa bawat isa po sa atin kung tayo po ay sumusunod, nanampalataya at nagtitiwala sa Kanya na ang ating Panginoong Diyos ay hindi isang sinungaling Diyos. Hindi po niya kayang mag-sinungaling. Ang praise po na ito ay nagpapatibay sa ganap na katotohanan ng Diyos. Isang pangunahing katakian ng kanyang banal na kalikasan. Ang imposibilidad ng Diyos na magsinungaling ay isang fundamental po na paniniwala na nagbibigay katiyakan sa mga mananampalataya tungkol sa pagiging maaasahan ng kanyang mga pangako. Maasahan po natin ang mga pangako ng ating Panginoong Diyos dahil ang ating Panginoong Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Pangalawa, they are certain as the setting of the sun. Ang pangako ng Panginoong Diyos, His promises are credible because they are certain as the setting of the sun, according to Jeremiah 33 verses 20 and 21. Kung sabi mo dito, thus says the Lord, if you can break my covenant with the day and my covenant with the night, so that day and night will not come at their appointed time, then also my covenant with David, my servant, may be broken, so that he shall not have a son to reign on his throne, and my covenant with the Levitical priest, my ministers. So ganito po ang sinasabi ng Panginoon. Ito po ay naglalahad ng isang banal na pahayag na pinapakita ang kapangyarihan at otoridad ng ating Panginoong Diyos. Ito ay isang karaniwang formula sa mga propesiya na ginamit sa buong lumang tipan upang ipakita na ang mensahe po ay hindi nagmula sa propeta at hindi nagmula sa sinumang mga tao kundi mula mismo sa ating Panginoong Diyos. Kasi binibigyan diin dito ang kahalagahan at pagtitiwala sa mensahe na atin pong natatanggap mula po sa salita ng ating Panginoong Diyos. Kung maaari mong sirain ang aking tipan, sabi ng Panginoon, ay aking tipan sa araw at ang aking tipan sa gabi. Ang pagtukoy sa isang tipan sa araw at gabi ay tumutukoy po sa likas na kaayusan na tinatag ng Diyos sa paglikha niya na mababasa po natin sa Genesis chapter 1 verse 14 to 19. Ang tipanang ito po ay hindi masisira sa pamagitan ng tao. Kagaya po ng paglubog at pagsikat ng araw, hindi po kayang baguhin ng tao o hindi kayang pigilan ng tao po ang pagsikat at paglubog ng araw. Ganon din po ang pangako ng ating Panginoong Diyos na hindi rin po ito magbabago. Hindi rin ito kayang baguhin ng tao para hindi ito matupad sa buhay po natin. Ito po ay patunay lamang na ang pangako ng ating Panginoong Diyos ay maaasahan. Sabihin mo maaasahan. Maasahan po natin ang anumang pangako ng ating Panginoong Diyos. Ang imahinasyon ng araw at gabi ay ginagamit din sa iba pang mga kasulatan tulad ng awit 74 verse 16 upang ipakita po ang soberenya ng ating Panginoong Diyos. Ang paggamit ng tipan dito po ay nagpapahiwatig ng isang nakagapos na kasunduan na sumasalamin na hindi nagbabago ang kalikasan ng mga pangako ng ating Panginoong Diyos. Letter B, God's promises are conditional. So, bagamat maasahan po natin, bagamat mayroong credibility po ang pangako ng Diyos, but it is conditional. Sabihin mo conditional. Parang ang hirap ng gapit. Di ba si Lord, unconditional yung pag-ibig ni Lord? Di ba si Lord, unconditional yung kanyang biyaya? Oo, unconditional yung pag-ibig ni Lord. Unconditional din yung kanyang biyaya, pero ang pagtupad niya ng kanyang pangako is conditional. Ano ang ibig sabihin ng conditional? Not all of God's children inherit what has been promised. Hindi po lahat ng mga anak ng Diyos, kagaya po natin, ay mga matanggap
po o matanggap po natin po ang mga pangako ng ating Panginoong Diyos. Ano sasabi po sa chapter 6 verse 12? So that you may not be sluggish but imitators of those who through faith and patience inherit the promises. Meron pong condition po dito ang ating Panginoong Diyos. Bago po na matupad yung kanyang mga pangako sa buhay po natin, kailangan magkaroon po tayo ng ng faith. Sabihin natin faith. Meron po tayong pananampalataya at meron po tayong patience. Handa po tayong maghintay. Amen? Handa po tayong maghintay sa tamang the right timing of yung right timing, yung perfect timing ni Lord. Hindi po hawak natin po yung timing kung na makamit po natin yung mga pangako ng Diyos, but in His perfect will and time. Kaya singin ng mga kapatid. At kung hindi po tayo magkaroon ng patience para antayin yan, yung kalooban ng Panginoong Diyos, hindi mapasa atin po yung mga pangako na inaasahan po natin. This is not due to any failing on the part of God. Hindi po natin masasabi na ito na failure si Lord sa pagtupad niya ng kanyang mga pangako, but it is due to some failing on the part of man. Amen? It is due to our failure. It is due to our failure para sumunod sa Panginoon. Failure para hintayin yung kanyang kalooban. Failure para ipakita po natin ang ating tunay na pananampalataya sa Kanya. Yun po ang magiging dahilan para hindi po natin makamtan o makamit ang mga pangako ng ating Panginoong Diyos. That's why God's promises are conditional. Pangalawa, attaching to God's promises to man are His expectation of man. Ano sa ibig mga kapatid? Na may mga pangako si Lord sa buhay po natin, pero may mga bagay din po siya na ini-expect mula po sa atin. Ano sa ibig? May mga ini-expect din si Lord mula po sa atin. One, we see this all through Scripture. It was true of His promise to David. Naging totoo po siya sa pangako po niya kay David. Sabi niya sa 1 Kings chapter 2 verse 4, that the Lord may establish His word that He spoke concerning me, saying, if your sons pay close attention. Again, take note. If your sons pay close attention to their way, to walk before me in faithfulness, with all their heart and with all their soul, you shall not lack a man on the throne of Israel. Ito po yung pangako ng Panginoong Diyos sa kay David na magpatuloy po yung pag-reign po nila sa kanilang kingdom. If yung mga anak daw ni David ay makinig, yung mga anak daw ni David ay magiging faithful with all their heart and with all their soul. Yung din ang pangako ng ating Panginoon Diyos sa bawat isa po sa atin. If we will remain faithful, gaano man kadaming yung mga problema, yung mga darating sa buhay po natin. If we will remain faithful, kahit na napakaraming pagsubok po na kinakaharap po natin, if we will remain faithful, kahit na napakaraming difficulties po na atin pong pinagdaanan sa ating buhay, patutupad po lahat ang mga pangako ng ating Panginoong Diyos. Kayo sa amen ba mga kapatid? Glory to God. Sa 1 Kings chapter 9 verse 4 to 7, and as for you, if you will walk before me, as David your father walked, with integrity of heart and uprightness, doing according to all that I have commanded you, and keeping my statutes and my rules, then I will establish your royal throne over Israel forever, as I promised. As I promised David your father, saying, you shall not lack a man on the throne of Israel. But if you turn aside from following me, you or your children, and do not keep my commandments and my statutes that I have set before you, but go and serve other gods and worship them, then I will cut off
17, and the house that I have consecrated for my name, I will cast out of my sight, and Israel will become a proverb and a byword among all people. So maliwanag po dito, yung mga pangako ng Diyos ay certain, credible, ngunit it is conditional. Na kapag tayo po ay sumunod lang sa ating Panginoong Diyos, makatitiyak po tayo na matutupad ang mga pangako niya. Pero alam naman natin yung mga kahinaan po natin. May mga kapatid, sino ba sa atin dito wala mga kahinaan? Alam naman natin na sa sarili lang po natin, hindi po natin talaga kaya maging matuwid sa harapan ng Panginoon. Na sa sarili po natin na hindi po natin kaya pong mamuhay na naayon po sa kabanalan ng Panginoon. Ngunit ang isang magandang balita po dito na ang Panginoong Diyos ay gumagawa ng paraan para matupad pa rin yung mga pangako niya sa atin. Siya mismo ang gumagawa ng paraan. Ayun si Himmel, sa pamagitan nino, sa pamagitan po ng ating Panginoong Jesus. Yes, hindi po natin kaya sa sarili natin iligtas. Hindi po natin kaya sa sarili po natin na tuparin yung kanyang mga pinag-uutos sa atin. Pero sa biyaya niya at sa ginawa ng ating Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo at sa tulong ng banal na Espiritu, maggawa at makaya po natin gawin ang kalooban ng Diyos sa buhay po natin. Kaya si Amen pa mga kapatid. Basta wag lang tayong umasa sa sarili po natin lagi. Lagi po tayong umasa sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. Glory to God.